Magandang umaga mga ka-farmers. Ako nga po pala si Doc Milo Polinga, isang game fowl consultant, and andito tayo ngayon sa isang napakaganda at napakalinis na farm ng aking kaibigan and part no ng Team Escolin. And siya rin ay aking big boss pagdating dito sa North Luzon. Walang iba kundi si Boss Otto Dizon. Boss, pakilala ka sa ating mga ka-farmers. Good morning mga ka-farmers. Ako si Otto Dizon ng Zondi Game Farm dito sa Rosario, La Union. Ayan, so welcome po dito Welcome sa Zondi Game Farm. So boss, unang tanong, no? Paano ka ba nagkaroon ng hilig o interest dito sa pag-aalaga ng manok panabong? Siguro karamihan naman ng mga enthusiast tsaka ng mga sabungero namana or na-impluwensyahan sila ng mga tito, ng magulang nila, ng mga kaibigan nila. Sa akin naman yung mga ninong ko, yan, mga mahilig sa manok. Bata pa lang mga sama-sama sa mga events, sa mga laban nila. Siguro mahilig talaga sa pag-aalaga ng hayop. Kaya yun, nahilig na sa sabong. After nung nag-graduate ng college, nag-start ng konti. Siguro mga 20, 30, ganun lang. Oo, pang lang talaga. Personal na So hilig lang talaga. Lang, passion mo. Kailan boss yung talagang dumating sa point na naging seryoso ka na sa pagmamanok, no? Sa trabaho, nagninegosyo ako ng broiler. Nag-ano rin ako ng game fowl. Then, yun nga, na-introduce ako kila Sir Arnel Dizon. Tapos sa Escolin Brothers, kila Will Jim. No, nagseryoso na. From there, lumaki na yung farm na in-expand, nag-breed ng marami. Gaya naman ng lahat ng sabungero, lahat na nag-aalaga ng manok, siyempre lahat gusto lumaki o gumanda yung farm. Yan, unti-unti lang. Depende sa budget ng tao din eh. Sa dami ng mga labanan, no, na sinalihan mo, mga malalaking events or mga 2-cock, 3-cock derbies. Ano yung mako-consider mo na kumaga pinaka memorable? Sa mga events, may mga nananalo tayo ng 6, 7, ganun. Pero lahat naman memorable. Pati naman yung pagkatalo, memorable din. Lahat yun kasi may tinuturuan kayo ng lesson. Importante masaya ka sa ginagawa mo. Pero yung pinaka-recent natin na achievement ba? Saan yung pinaka-huli natin na nakuha na kampyonato? 6 tag dito sa La Union, parang naka back-to-back na 6 tag. Back-to-back champion. Pero yung sa Pitmaster, yun. First time na sumali doon, nag-runner up. Itong farm na to, boss, more or less ilang years na to na-establish natin? Nag-start ako dito 2010. 2010. So, pero yung nga maliit lang. Tapos unti-unti nagdadagdag. almost 15 years, sabihin na natin, no, boss. And then yung simula 2010, may breeding na. Nagpapalahi na kayo or bumibili. Kamukha ng mga breeders din na kukuha sa ibang breeders. Pagdating boss sa selection ng materials, ano yung mga siguro priority mo na traits na tinitignan bago sila ma-select as a breeder? Sa inahin kasi, sa pullet, medyo yun nga, mahirap na part. Tsaka pinaka-importanting part yan kasi sa pullet, babae kasi yan, hindi mo naman mabibitaw yan. Hindi mo makikita yung galing niya. Magbe-base ka sa genes niya, una-una. Then yung physical niya, appearance, kung anong balansyado siya. Tapos siyempre, papasok na naman yung taste and preference ng breeder. Anong gusto niyang sukat, anong gusto niyang conformation. Doon mo may blend. Sa stag kasi, sa mga broodcock, medyo madali. Tignan kasi nabibitaw mo, nakikita mo na. Oo. Kaya yun, dalawang yung importante. Wala namang perfect na breeding. Every year nag-iiba minsan, pero yun nga dahil nagbe-base ka sa records tsaka sa logbook mo kung ano yung mga bloodline. Medyo predictable na yung outcome niya. Hindi perfect pero at least meron kang idea kung ano ilalabas. So mahalaga din talaga boss yung yung record keeping. Record keeping. Kasi mag-check mo yung performance no. Tsaka yun yung exciting part pag nagmamanok. Yung mag-select ka tapos mag-preparing ka kasi hindi mo alam yung result Tsaka siyempre boss siguro yung health nila no. Importante siyempre. Number 1 man yung health ng manok. Bago ka mag-select kailangan healthy yan. Tapos pag nakaselect ka na, ipa-priming mo pa yan. Pero yung importante kung ano yung
kakaligayan ng breeder muna. Yes, Siyempre kung yung gusto mo, tapos umi-score ka naman, hindi naman talaga laging panalo, pero umi-score ka, doon na may magiging interesado sa manok mo. So nabanggit mo boss yung priming natin sa breeders, no? Oo. So isa yan sa mga ginagawa natin para ma-ensure na healthy yung Healthy breeders yung as well as stock yung mo. Oo. yung ilalabas Pati nila ng outcome mga niya. offspring. Oo. Ano pa yung mga ibang practices natin boss na ginagawa pagdating sa pag-ensure ng health ng mga breeders? Linis lagi. Okay. Oo, Ayun, mahalaga. Oo, Oo. mag-disinfect. Tapos, nag-aano din tayo ng mga vitamins. Ganun din. Supplements. Supplements. Talagang mini-maintain mo. Medyo magastos pero kailangan talaga. Pag pinasok mo yung breeding, yung pagmamanok, nakakakibat na dyan yung gastos talaga. Pero kung titipirin mo yung manok mo, for sure, tipid din yung outcome. Hindi mo makukuha yung gusto mo kasi hindi magiging healthy yung manok mo. Pagdating sa priming, boss, every season yan, no? Nagpa-prime tayo regularly before start, syempre before magsalang. Oo. Para yung maternal antibodies mataas, tapos papasa niya sa Napasa niya sa offspring mga niya, ano oo. niya, oo. So, Then yun nga, before ka magpa-hatch, kailangan naka-acquire ka na rin ng mga kailangan na bakuna. Kasi minsan, yun nga, nagkakaproblema yung iba dahil sa access ng pag-acquire ng bakuna. oo. Nandyan na yung sisiw pero naghahanap pa lang sila. Kaya importante yung bakuna din. Dahil katulad ngayon maraming sakit. So, pagdating sa selection, boss, ng panlaban, ano ka din? Hands-on ka rin talaga. Oo naman. Pero yun, team yan eh. Team effort Oo, yan eh. Kasama yung mga Oo. handler. Yung breeder mo nandyan din. Titignan nyo kasi mas magandang opinion ng madami kaysa mata mo lang eh. Minsan may favorite ka. Oo. Pipilit mo ipasok. Kahit alam mong... Alam mo nang tayo alanganin. Kasi nga, favorite mo siya, di ba? Oo. So, Kaya usually yun na natatalo. in terms sa selection, boss, sa panlaban, ano yung, kumbaga, ano yung priority na trait na tinitignan mo? Ano ba? Speed, power, cutting, yung brake, o yung talino? Kasi minsan yung nga, tinitingnan mo na sa breeding yan, yung ini-impusan mo ng kung ano na gusto mo sa may cutting ability. Pero yun nga, pag stagna, unpredictable, na lahat ng gusto mo ay nandyan. Oo. Pero importante, siguro, pag medyo sa training, nakikita mo yung kilos ng manok mo. Iba kasi yung healthy eh. Pag pinasok mo, pinapalakad mo sa gradas, makita mo na komportable siya, hindi siya naiilang. Unti-unti nakikita mo na doon yung may chance, na may potential na stag. Yeah, so, number one, ensure mo na yung pipiliin mo talagang healthy. Oo, Dumaan kasi ng sakit yun. Sigurado Healthy. binread mo yan dahil alam mo Oo. pumapalo. Alam mo na magaling yung ano mo, tiwala ka sa linyada mo. Pero siyempre iba yung sa training. Lahat naman kahit na sa athletes naman, mga atleta natin, tinitrain din yan eh. Oh, maging komportable sila sa paligid nila. Yun, importante. Tsaka yung di dumaan ng sakit. No, boss? Oh, basta dapat nga healthy talaga eh. Talagang healthy talaga. Pass muna doon sa kung ano, yung nga hard calling. Importante din yan. Talagang selection. Oh. So pagdating sa selection, kumbaga ang gusto nating ma-achieve, yung balance na magko-complement yung mga traits. Pagdating sa stag, boss, naniniwala ka ba dun sa concept ng mental conditioning din, hindi lang physical? Dito sa yun stag? nga. Kamukha sabi ko, pinapalakad mo siya sa gradas, dapat komportable siya, hindi siya naiilang. Ayun lang, bukod sa physical, kailangan mentally prepared din sila. Makikita mo yung kilos nila. Nag-iiba din. Pero din manok na naninibago. Tayo dito, boss, ay syempre, yung hardening, mahalaga, no? Tapos sa ranging, meron ba tayong practices na, kumbaga, hiwalay ba yung early maturing, yung mga medyo maaga mag-mature? Talaga mayroon maaga, yung parang hari siya ng range. Oo. Pero yun nga, mauna siyang linalabas. Para yung iba, mag-mature din. May papalit sa kanya. Yun, unti-unti yung na-harvest sila. Para maiwasan din yung nag-aaway sa loob. Yeah, so, Kaka-mortality pag medyo hinayaan mo na malalaki na sila sa loob. So, pagka ganyan, ang dine-develop natin sa kanila yung pagkabarakod, no? Oo. Territorial. Oo, pag naging territorial sila, Oo. maaga silang tumapang, maaga mo silang ma-spar. Pag marami kasing spar na
nasasanay sila. Paano mo na may maintain yung health, boss, yung mga Yun nga. alaga natin? Moron parang nagtitrain ka ng parang boksingero eh. Athlete. Oo, kaya medyo lean sila, kailangan may exercise sila. Kaya kailangan yung tao, tsaka yung mismong may-ari, yung breeder, hands-on. Tapos may maintain niya malinis yung farm. Maganda yung damo. Minsan didiligan mo pa pag summer para ma-maintain lang. Talagang tututukan mo din. Dito sa gate, pansin ko yung meron tayo dyang para sa biosecurity, di ba, boss? Yung vehicle bat natin, Oo. meron dyan. And then, regular na disinfection. Ginagawa din sa farm. Tapos, syempre, yung pagbabakuna. Oo. Ginagawa Importante din talaga bakuna din. Kasi Oo. panahon nga ngayon, sabi ko maraming sakit na kumakalat. Yung bakuna kasi, yun yung parang nila, parang Safety net. safe sila na tapos din yung na lang pag-alaga mo. Yun. Pero, hindi pwedeng, kumbaga, hindi pwedeng bakuna lang. Hindi pwedeng asa mo bakuna lang. Oo, hindi, oo. Siyempre, kasama na yun sa Yung paglilinis, alaga, linis. kasama, syempre, Oo. mahalaga din yan. Oo, hindi naman kailangan maganda yung farm mo or ano. Oo. Siyempre, minsan practical. Kung ano yung available na resources sa paligid mo, gamitin mo. Yes, boss. So, bilang, established ka na breeder, ano yung, kumbaga, pinaka-rewarding? As a breeder, siguro yun nga. Nakikita mo na yung manok mo ngayon na lumalaban sa big event. Sa Maynila, sa magagandang labanan. Then, siyempre, lumalaban ka pa rin sa mga pinagsimulaan mo. Nandun ka pa rin. Nakikita mo yung mga kaibigan mo. Pangalawang rewarding, yung makita mo yung team mo, nung nagsimula ka, nandun pa rin kayo. Oo. Magkakasama pa rin kayo. Kanina nabanggit mo, boss, since 2010, nag-start to, hanggang sa naging, ito na, medyo talagang malaki na, no? Ano naman yung mga challenges na experience mo? Paano na overcome yung mga challenges na yun? Maraming pagkakaiba din eh. Pag nagsisimula ka kasi, ang challenge una yung mag-acquire ka ng bloodline ng manok mo. Then magpo-produce ka ng mga ilan-ilan. Siyempre yung knowledge mo, yung access mo sa mga gamot, bakuna, limited pa. Ano pa yun? Nag-aaral pa yun. Oo. Boss? Nag-aaral Then pa. pag nag-ano ka na, kamukha ngayon na binibisita ka na ng mga vet med, na-introduce ka sa mga iba-ibang klaseng approach, ang naging na pag lumaki na yung farm mo, siyempre lumalaki din yung gastos mo. Oo. Tapos sa pag-handle, iba din kasi yung pag-manage ng marami kang alaga. Iba-ibang batch kasi. Kailangan yung farm management mo, medyo na rin, nag-level up ka na rin. So, para sa'yo, no, ano na ba yung perspective mo pagdating sa sabong? Sa akin, siguro, passion ko talaga, mula bata kasi ako. Then, yun nga, sinasabi ng karamihan ngayon na yung hobby mo nagiging negosyo din. Kasi lumalaki, may mga bumibili, nagiging negosyo siya. Talagang tradition na siya ng Pilipino. Matagal na yan matagal sa sabong na. Siguro, Spanish time yata nag-start. Simula sa passion. Then, nag-move ka na talaga sa parang sports na. Sport na talaga siya. No? Oo, sport na siya. Then, nagiging business na rin. 10 years, 15 years from now, boss, anong outlook mo dito sa farm? Hopefully sa akin, kasama ko pa rin yung mga tao ko. Magkakasama pa rin kami sa farm kasi nagsimula kami sa maliit. Lumaki, magkakasama kami. Hanggang dulo. Hanggang kaya namin magsabong, mag-breed. Magbi-breed siguro. Anong legacy yung gusto mong maiwanan sa game fowl industry? Yung Maginoo. Kasi yun naman talaga, no, boss. Maging patas ka lang eh. Kasabihan nila, no, basta sa bungero, Oo, hindi babaero. Kasi mahirap yan eh. Dapat talaga yun, Maginoo ka, maging fair ka sa lahat. Saka yung pakikisama, yun yung tingin ko bottom line Yun ng nga, sabong. maging ng humble sport ka na sa yun, eh. panalo. Maging gracious ka naman sa pagkatalo. Ganun lang naman yun eh. Hindi Pakasama. naman laging sa'yo yung araw eh. Pakasama mo sa lahat, yung respeto mo sa lahat. Pareho ka lang. Kung manalo, matalo. Pareho lang. So, ito boss, last question natin, no? So, ano yung advice na mabibigay mo, especially dun sa mga nag-uumpisa sa larangan ng pagmamanok? Lagi namin sinasabi yun eh. Yung magsimula nga ng tama kasi pinagdaanan na namin yan eh. Oo. Acquire ng bloodline. Gastos ka ng gastos. Charge to experience. Pero ang totoo talaga eh, magsimula ka ng tama. Magandang bloodline. May sistema ka. May susundang kang system na maano sa farm. Unti-unti ina-adjust mo naman yung system mo eh. Tapos
Yun nga, sa pagkakaibigan doon muna kukuha yung tunay na bloodline. Yung pakikisama mga boss. Oo, pakikisama. Ngayon sa mga expo, nakakakuha ka sa mga breeders. Yun nga, kaya kailangan mag-ginoo ka. Kung ano yung dinala mo, dapat gusto mo rin. Huwag kang magdadala ng ayaw mo. Kasi yung mga nagsisimula, maliligaw. Oo, yun. Oo. Kaya yun, turuan mo tama. Kung may mentor sila, kamukha namin ng Esculin Brothers, minentor din kami. Tapos nagkaroon kami ng mga kaibigan. Doon, medyo mas masaya ang pagsasabong. And tingin ko, boss, sa nakikita ko, supportive din yung family mo eh. Importante, supportive ang family. Ang commander-in-chief natin. Siyempre, hindi ka naman nila susuportahan kung more on gambling ka. Kung nakita nila passion mo yan, nagbe-breed ka, tapos hindi mo naman ginagastos yung pera pang pamilya, talaga makikita mo yung support naman. Kaya dapat, nasa sa atin yun. Kung gusto mo magmanok, kailangan magiging responsable din tayo. Maraming salamat mga ka-farmers sa pagsama sa amin. And thank you, Boss Otto, sa pag-welcome dito sa napakaganda mong farm at sa napakasarap na pagkain. So, boss, baka meron kang gustong pasalamatan. Thank you, Doc. Thank you sa team sa pagbisita sa farm namin. Ayun, pasalamatan ko lang yung wife and family ko, si Jackie. Then sa mga yun tumulong sa farm, maraming salamat. Tsaka sa mga nanonood, salamat po.